Pumasok sa maliit na dinner ng bayan ang isang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit, agad na nagbago ang tahimik na hapon dahil sa kanyang presensya. Napansin agad siya ng waitress, hindi dahil sa yaman niya, kundi dahil bihirang pumasok ang mga mayaman sa ganitong lugar. Kinabahan siya habang inaayos ang kanyang asul na uniforme, bitbit ang kanyang maliit na anak sa balakang, ayaw niyang iwanang mag-isa sa labas ang bata. Mahigpit na yumakap ang anak sa balikat niya, nakatingin sa estranghero, nang may malalaking mata na puno ng pagka-curious, wala pang alam sa paghatol. Tiningnan ng milyonaryo ang mga lumang mesa, bitak na tiles, at pagod na mga mukha, parang sinusukat ang halaga ng lahat sa paligid. Pinili niya ang sulok na booth, dahan-dahang umupo, at maayos na inilagay ang cellphone at susi ng kotse sa makinis na mesa. Bulungan ng iba pang customers, nakilala nila ang luxury car na nakaparada sa labas, simbolo ng ibang mundo. Lumapit siya sa mesa ng magalang, itinago ang pagod sa likod ng practiced smile na galing sa maraming taon ng matitinding shift. Casual na nag-order siya ng pinakamahal na items, halos hindi tumitingin sa menu o sa mga presyong nakabold. Habang sinusulat ang order, marahang inilipat niya ang anak, humingi ng paumanhin dahil dinala na naman siya sa trabaho ngayon. Tumango siya ng tahimik, pero maingat na tinitingnan siya ng mga mata niya, parang may silent test sa loob ng calculating mind niya. Wala ni isa sa dinner ang nakakaalam na ang simpleng tanghalian na to ay magiging aral na hindi nila inaasahan. Perpekto, mainit at sariwa ang pagkain na inihain sa harap niya, kahit lumalaki na ang rush sa paligid niya. Paulit-ulit niyang sinusuri ang mesa niya sa pagitan ng ibang orders, siguradong puno ang baso at mainit ang plato. Tahimik na nakaupo ang maliit na bata sa stool sa likod ng counter, gumuguhit ng bilog sa lumang resibo para makapagpalipas ng oras. Bawat ilang minuto, tinitingnan niya ito, may takot sa mata na baka magreklamo na naman ang manager dahil sa bata sa loob. Tahimik na pinapanood ng milyonaryo ang lahat, napansin na kahit abala siya sa kanya, hindi niya pinababayaan ang ibang customers. Nakita niya ang bahagyang pagyanig ng kamay dahil sa pagod, pero hindi nawala ang respeto sa boses. Pagkatapos kumain, dahan-dahang sumandal siya, pinunasan ang bibig gamit ang malinis na puting napkin ng may pag-iisip. Lumapit siya kasama ang bill, taos pusong nagpasalamat at hiniling na magkaroon siya ng peaceful na hapon ng may pagod na kabaitan. Dahan-dahang kinuha niya ang wallet, kita ang makapal na pera na nakakuha ng atensyon ng mga katabing mesa. Walang salitang inilagay niya ang eksaktong bayad sa pagkain at sinarado ng mahigpit ang leather folder. Sa linya ng tip sa resibo, almadong sumulat siya ng malaking at sadyang zero. Tumayo siya at naglakad patungo sa labas, iniwan ang katahimikan na mas mabigat pa sa anumang insultong sinabi ng malakas. Kinuha niya ang bill ng may routine na kalmado, hindi umaasa ng malaking tip pero umaasa ng kahit maliit para maibsan ang araw. Natigilan ang mata niya nang makita ang malaking zero, malinaw na nakasulat sa lugar kung saan karaniwang lumalabas ang kabaitan. Saglit na sumikip ang dibdib niya, hindi lang galit, kundi malalim na pamilyar na pagkadismaya. Napansin din ng mga katabing customers, lumakas ang bulungan habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanya at sa pintuan. Nagtinginan sa kanya ang anak ng nalilito, nararamdaman ang bigat kahit hindi pa naiintindihan ang pera. Nilunok niya ang bukol sa lalamunan at pinilit na manatiling matatag at propesyonal ang mukha. Mula sa likod ng counter, tahimik na hinahatulan siya ng manager, parang dahil sa poor service. Sa halip na habulin ang lalaki o umiyak, marahang tinupi niya ang resibo. Lumabas siya ng kalmado, hawak ng mahigpit ng maliit na kamay ng anak ang kanyang pagod na daliri. Hindi pa umalis ang milyonaryo. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang makintab na kotse, nagpapanggap na nag-check ng messages. Dahan-dahang lumapit siya, hindi may galit, kundi may dignidad na nagulat sa lahat ng nanonood. At ang sinabi niya ay magpapatanong sa mayamang lalaki sa lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kahirapan at pride. Huminto siya ilang hakbang palayo, hawak ang resibo ng marahan imbes na ipagpagalit. Matatag pero kalmado ang boses habang muling nagpasalamat sa pagpili sa maliit nilang dinner ngayon. Medyo nagulat ang milyonaryo, malinaw na umaasa siya ng luha, akusasyon, o kahit visible na frustration. Sa halip, inabot niya ang resibo at sinabing nakalimutan niyang lagdaan ang customer copy sa baba. Nagkunot noo siya saglit, nalilito sa magalang na tono na walang pait o kahihiyan. Malumanay na ipinaliwanag niya na ang bawat nilagdaang resibo ay nagpoprotekta sa dinner mula sa aberya sa accounting mamaya.
Walang sarkasmo sa salita, puro tahimik na responsibilidad na hugis ng maraming taon ng pagharap sa matitinding realidad. Nakatayo sa tabi niya ang anak, tahimik, hawak ang dulo ng apron niya na parang nagbabantay laban sa invisible na bagyo. Dahan-dahang nilagdaan ng milyonaryo ang papel, pero hinahanap ng mata niya sa mukha niya ang anumang nakatagong sama ng loob. Bago tumalikod, nagdagdag siya ng isang bagay na biglang nagpakita ng instability sa confident posture niya. Sabi niya, ang tip ay biyaya, hindi obligasyon, at ang dignidad ay hindi nakadepende sa kabutihan ng iba. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ng mayamang lalaki na mas maliit siya kaysa sa babaeng sinubukan niyang subukan. Tumayo siya roon, walang salitang masabi, inuulit-ulit sa isip ang kalmadong salita niya, napagtanto na hindi man lang siya nagmakaawa o nagrereklamo. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siya na ang pera ang sumusukat sa karakter. Pero ngayon, hinamon siya ng babaeng to nang hindi itinaas ang boses. Iniwan niya ang zero para subukan ang ugali niya, umaasa ng galit, luha, o drama sa publiko para patunayan ang assumption niya. Pero sumagot siya ng may tahimik na dignidad, pinoprotektahan ang trabaho at anak habang tinuturuan siya ng silent lesson. Tumingin siya sa maliit na bata, mahigpit na hawak ang kamay niya, napansin ang innocence na halo ng tahimik na gutom sa stability. Kakaibang guilt ang tumaas sa dibdib niya, mas mabigat pa sa anumang financial loss na naranasan niya. Naalala niya ang sariling pagkabata nang mag-double shift ang nanay niya at hinatulan siya ng mga estranghero ng hindi patas. Noon, nangako siya sa sarili na hindi niya makakalimutan kung ano ang itsura ng pakikibaka mula sa loob. Pero sa daan patungo sa pagiging makapangyarihan at mayaman, nalibing ng malalim ang memoryang iyon. Bigla, ang zero na sinulat niya ay naramdaman na hindi test, kundi reflection ng sariling emptiness. Tumalikod siya pabalik sa loob, hindi alam na gumuho ang pride niya sa likod ng matatag niyang mga hakbang. Sa tahimik na parking lot na napapaligiran ng luxury at katahimikan, naramdaman ng milyonaryo na mas mahirap pa siya kaysa dati. Dahan-dahang binuksan ang pinto ng kotse, pero hindi niya kayang umupo sa comfort na dating sinasamba niya. Paulit-ulit sa isip ang imahe ng anak na humahawak sa apron niya, inaalog ang matagal nang nakabaon sa konsensya niya. Napagtanto niyang hindi niya ipinagtanggol ang sarili o ipinaliwanag ang struggles dahil ang dignidad ay hindi humihingi ng simpatya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang hollow ang success, parang tropeo na napanalunan sa pagkalimot kung saan siya nagsimula. Isinara ulit ang pinto ng kotse at tumalikod pabalik sa dinner ng mas mabibigat na hakbang. Sa loob, nagsiserve na naman siya sa ibang mesa, muling nabuo ang ngiti kahit may tahimik na kahihiyan na daladala. May bulong na matalim ang manager sa kanya, malamang sinisisi siya sa posibleng nawalang tip. Tahimik na nakaupo ang anak sa sulok na mesa, nagpapanggap na gumuguhit pero malinaw na nakikinig sa bawat masakit na salita. Mula sa pintuan, pinanood ng milyonaryo ang eksenang iyon. Walang awa ang guilt na pumipisil sa dibdib niya. Naintindihan niya ngayon na may consequences ang maliit niyang experiment na hinawakan higit pa sa pride niya lang. Humugot ng malalim na hininga, naglakad pasulong, hindi na bilang hukom na sumusubok ng karakter, kundi bilang lalaking naghahanap ng redemption. At ngayon, wala na siyang dalang zero, kundi isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Dire-diretso siyang lumakad sa mesa niya, binabaliwala ang mga curious na tingin ng customers na nararamdaman ang seryosong nangyayari. Tumingala siya ng kalmado, umaasa ng isa pang reklamo, pero wala ng arrogance o silent judgment sa mata niya. Nang walang malakas na salita, inilagay niya ang makapal na envelope sa counter, kung saan nakabukas pa ang receipt book. Sabi niya, minsan niyang naramdaman kung ano ang ibig sabihin ng lumaki, habang nakikita ang pagod na nanay na nakikipaglaban mag-isa sa mundo. Nanginginig ng bahagya ang boses, habang inamin na ngayon ay sinubukan niya ito imbes na parangalan ang pakikibaka niya. Lumapit ang manager, nalilito, habang tinitingnan ng bata ang envelope nang may tahimik na pagka-curious. Ipinaliwanag niya na ang zero ay galing sa pride, pero ang envelope na to ay galing sa naalala niyang sakit. Sa loob, sapat na pera para sa ilang buwan ng upa, school supplies, at kalayaan mula sa paulit-ulit na pagbibilang ng barya. Puno ng luha ang mata niya, hindi dahil sa pera mismo, kundi dahil may nakaintindi na rin sa kanyang silent battles. Hindi siya lumuhod o pinuri siya bilang bayani. Simple lang na nagpasalamat ng may matatag na respeto.
Malumanay siyang humingi ng tawad, napagtanto na ang tunay na yaman ay sinusukat sa awa, hindi sa laki ng bank account. Ngayong araw, ang zero tip ay naging simula ng aral tungkol sa guilt, regret, at kapangyarihan ng redemption. Tahimik na natahimik ang buong dinner, parang naiintindihan ng lahat na may nakikita silang bihirang at tapat na bagay. Dahan-dahang binuksan niya ang envelope, nanginginig ang kamay, hindi sa kasakiman, kundi sa sobrang disbelief at emosyon. Hindi lang cash ang nasa loob, kundi isang handwritten note na maingat na nakatupi sa gitna ng mga crisp na pera. Sabi sa note, humihingi siya ng paumanhin sa pagkalimot sa pinanggalingan at sa paghatol sa lakas na nakabalot sa kahirapan. Inamin niyang ang success ay nagtayo ng pader sa paligid ng puso niya, pero ang dignidad niya ang nagwasak nito. Tumingala ang maliit na anak sa kanya nang may pag-asa sa mata, nararamdaman na may mahalagang nagbago. Lumambot ang matalim na ekspresyon ng manager, napagtanto na mali ang paghatol niya nang hindi alam ang buong kwento. Tahimik na pinunasan ng ibang customers ang mata, naaalala na ang kabaitan ay maaaring dumating sa hindi inaasahang anyo. Tumingin siya pabalik sa milyonaryo at sinabing mas mahalaga ang pagpapatawad kaysa sa pera mismo. Tumango siya ng mapagpakumbaba, naiintindihan na ngayon ay nakatanggap siya ng mas malaking biyaya kaysa sa ibinigay niya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, kapayapaan ang nararamdaman sa dibdib imbes na kapangyarihan. At sa maliit na dinner na iyon, ang simpleng pagsubok ay naging makapangyarihang paalala na ang pagkatao ay laging mas mataas kaysa yaman. Kumusta? Same energy ba? Kung may gusto kang i-adjust, mas malambot, mas intense, o specific na salita, sabihin mo lang.